It is the middle of the week again. Ika nga nila, time really flies. Pero nako, walang lilipad o maglilipat ng channel. Sagot muna ulit namin ang balita at balitaktakan para sa inyong hanggang alas 3 ng hapon. Ako po, si Denise Tan. Galing balita at balitaktakan. Sabihin mo nga ulit yan na mabilis. 10 times? Tang. Yan ang tinalaga. Tang Twister. Alright. Ako naman po si Lord de Vera. 7 bansa na ang tumanggi nang maghanap si Donald Trump ng kakampi. Ang yabang kasi magsimula ng away, ngayon hindi na alam kung paano tatapusin ang giyerang apektado ang bilyong-bilyong mga buhay. Ngayon buong mundo na ang damay, anak ng tinapay. Ito ng programang chill pero laging ready to fight. Peace, love, understanding, and afternoon delight. Okay. Oo nga, ito na. Hump Day Wednesday. 13 days to go before this month ends. Pero napakarami na ulit ng nangyayari. At ito na kaya ang Mercury in retrograde na hanggang March 20 o sadyang Trump's regime is in retrograde. Ano ba yan? Anong sagot dyan? Parang damay-damay lahat, hindi lang regime ni Trump Oo. Parang ito na yata yung apocalypse. Naku, wag naman sana. Pero tama yung binanggit mo kanina. No? A lot of countries are currently distancing themselves from the USA, from President Trump, at dun sa support na hinihingi ni President Trump. Minsan kasi it's the late night comedians who always get it right and precise kasi wala silang preno eh. So gumawa sila ng parang kahapon sila Jimmy Kimmel at si Jon Stewart, ano? Si Jon Stewart ay gumawa ng parang montage ng mga previous pronouncement ni Trump before this war started, sabi niya. We don't need anybody's help. We can do it alone. Ang ganun. Tapos kinokontrasta sa mga recent pronouncements. Matatawa ka talaga. Talagang, make America great. Aray. Let's see how this plays out, especially since ang dami natin mga kababayan ang naapektuhan na nga, ano? And, sa taas ng presyo ng petrolyo. But, again, on to the news. Yesterday, he was in Santa Mesa, Manila rather, overseeing cash aid handouts there. But today, President Bongbong Marcos was at a market in San Juan City. And during his round, Marcos observed that prices and supply of food items are as they should be. He was also asked about his government's plans about massive fuel price increases. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kabi-kabi lamang ng pagtaas ng presyo ng bilihin, depende pa raw sa sitwasyon kung gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapangyarihang suspindihin ang excise tax sa fuel products. Oh, that depends. That's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen with this change of hormones. Ito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ipasa ng Senado at Kongreso ang bersyon nito ng panukalang pagsuspindi sa excise tax sa produktong petrolyo sa gitna pa rin ng krisis sa Middle East. Mismong si PBBM ang humiling sa Kongreso ng mabilis na pagpapasa matapos sertipikahang urgent ang panukala. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much, by how much. Sinabi ito ng Pangulo matapos mag-ikot sa Agora Market sa San Juan. Sa ngayon, normal daw ang presyo ng pagkain at mga bilihin. So that's our main concern. So far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to worry. Our vendors are cooperating. Tuloy-tuloy din daw ang magiging pag-iikot ng gobyerno sa iba't ibang palengke para matiyak ang food supply. Natanong din siya kung ano ang tulong na maibibigay ng gobyerno sa middle class ngayong patuloy ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. That's right. That's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax. That's why we have asked for several. But we are worried. What we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has nagpo-conservative sila. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Samantala, bukas na po, March 19, ang umpisa ng taas pasahe or provisional fare hike sa mga public utility vehicles. At kasabay niyan,
ang napipintong welga ng ilang transport groups. Ano kaya masasabi dyan ng mga ahensya na kinocover ngayon ni Arles de Los Santos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Arles, anong balita? Lord at Denise, kanina nga actually before tayo pumunta dito sa Kamara, nagkaroon ng press conference sa kapihan sa The Manila Hotel ang MMDA at ang PNP kung saan nga humarap doon si PNP Police Brigadier General Randolph Torres Tuaño at si MMDA General Manager Nicolas Torre III kung saan parehas na kinumpirma ng ahensya na handa sila sa napipintunga na kilos protesta bukas kasabay ng tigil pasada ng iba't ibang mga transport groups kasunod ng patuloy na pag-asirit o pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado. Ayan nga ay matapos nga parang this week nasa 20 pesos na naman halos kulang-kulang yung taas presyo nito kung saan nga sa bahagi ng PNP ay nagsagawa na daw sila ng inventory ng mobile utility assets nila na kung saan nga ay pwede daw nila ito ipahiram sa mga lokal na pamahalaan sa NCR at syempre doon sa mga commuter na kakailanganin ng masasakyan patungo sa kanilang mga paaralan at trabaho, samantalang yung MMDA naman ay magsasagawa rin o magbibigay din ng libreng sakay sa mga motorista, sa mga commuter. Bukas yan sa pagsisimula ng nationwide na transport strike kasama nga ng mga chopper natin at iba pang mga motorista sa Pilipinas. Kung saan nga napaka-halo-halo na rin yung mga sitwasyon na nangyayari sa bansa dahil yung PNP ay kinumpirma din na 2 gasolinahan na nga ang kanilang kinasuhan dahil saan nila ay posibleng profiteering sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at kino-ordinate rin daw nila ito sa Department of Energy o DOE at patuloy nilang minomonitor yung iba pa na mga gasolinahan sa buong bansa na posibleng ang nananamantala dito sa taas presyo ng petrolyo. Di ba natin isa-isahin, Arles, kung mamarapatin mo lang ang mga increase in mga pamasahe. Halimbawa, sa mga jeep, mula 13, 14 pesos na ngayon. Tama? Yes, Lord. And then sa modern jeepney naman ay nasa 2 yung taas presyo. Pero umaalma dyan yung ilang mga transport group dahil sa anila, ito ay kulang para sa kanila dahil yung tinaas ng petrolyo, hindi naman 5 piso lamang. Ito ay nasa 7 pesos pataas at actually magkasunod, back to back pa nga yung naging taas presyo nito. Siyempre, kaiba pa dyan yung provincial bus rates na tumaas na din kada kilometro at nagre-range na yan na parang humigit kumulang 50 pesos sa bawat pauwi ng probinsya. At pwede pa yan na tumaas sa paparating pang mga araw. Mas mataas pa yung per kilometer ng modern jeepney, kesa doon sa jeep. Oo. Yes, sir. Arles. Okay, sa mga buses naman, 2 piso ang tinaas, so from 13 pesos napunta sa 15 pesos. Tama? Tama ka dyan, Lord. And if you remember dito sa Kamara, ulit-ulit na inargue ng LTFRB and the LTO na mas malaki daw talaga o mas marami yung kinukonsumo na petrolyo ng modern jeep dahil nga despite it being energy efficient and fuel efficient, may kailangan kasi itong gas pa din para mapagana yung mga aircon nito. Kaya kahit sa fuel subsidy na ibibigay ng DOTR sa paparating pang mga araw, once mabigay na ng DOE yung certification, mas mataas din yung kanilang mga kukuha. Arles, paano yung mga dekuryente, di ba? May mga electric na modern buses and jeepneys na. Ganun din. Wala pa. Hindi pa natin nako-confirm, Lord, kung kasama pa rin ba sila or meron bang certain classification doon kasi for now traditional and modern jeepney lamang yung in the name yung sa bibigyan nga ng ayuda both ng DSWD and syempre nung DOTR. So abangan natin. Pero kasi ngayon kinukumpleto pa ng LTFRB yung pangalan at yung listahan ng mga driver ng TNVS, actually pati yung mga delivery riders na posible nga rin makakuha nito. But yung DOE, paulit-ulit naman nilang ibinibigyan ng diin na pwede nga mag-switch na into energy efficient itong ating mga kapatid nang sa gayon kapag nagkaroon ulit ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo, kung sila ay mga motorista ay hindi na sila ganon kadiretso na maapektuhan na doon. And then kapag commuter naman, kung pwede nga mas makakatipid din sila sa pamasahe. Okay, Arles, yung binanggit ko kanina sa bus, yung 15 pesos na yung bagong pamasahe, mga ordinary buses lang yun. Ibig sabihin yung mga hindi aircon. Yung mga air-conditioned buses naman, 3 piso ang tinaas. So mula 15 pesos, 18 na
ang minimum fare. At mas mahal ang per kilometer niya kasi halos 3 piso. 2 pesos and 98 centavos. Tuloy ko lang ha. O sa TNVS naman, okay, by 20 pesos across all vehicle types pala per partner, iba-iba pala. So sa sedan, kung dati 45 pesos yung base fare, 65 na ngayon. Ang AUV, SUV from 55 naging 75 na agad. Mataas, oo. Hatchback from 35, 55. Yung premium, 145 naging 165 na. Walang sinabi sa taxi. Actually nga, Lord, no? Pati yung UV Express actually inihintay din natin kasi kasama sila sa mga umalma nung humarap dito sila sa kamera na tila yung mga jeepney drivers at mga delivery riders lamang daw yung napapansin. Samantalang kasama sila mga UV drivers at actually yung or FX pa nga no, kung pwede pa rin yung tawagin ngayon, yung mga driver na naapektuhan din ito. Kasi parang if we're not mistaken, nasa 30 pesos pataas yung pamasahe doon sa UV Express, no? And then magkakaiba pa yan, depende kung saan ka pauwi. Kasi sa Cubao kung saan maraming UV Express, parang yung papunta ng Antipolo ay nasa 60 pesos, no? And then from market naman until doon sa Susan or Tuktukan area ay nasa 30 pesos before. So abangan natin at tututukan kung kasama rin ba talaga sila doon sa mga fare increases na provisional man or for good na nga dahil sa taas ng presyo ng petrol. Tricycle pa, Jack, hindi covered, Arles? Hindi pa. Wala pa, Lord, na ibinibigay na taas presyo sa pamasahe sa kanila. Kaya ngayon ay hati pa din yung mga motorista, yung mga tsuper natin dyan, dahil sa kanila daw, yung kanilang mga sinusundo, no, yung binibigyang serbisyo, mga typical at normal na manggagawa rin naman. Kaya daw kung bibigyan sila ng dagdag na pamasahe, baka daw mahirapan din ang mga ito. No? At isipin na nga na pumili na lang yung mga TNVS at yung mga ride-hailing application and then kabukod pa dyan, syempre no, hindi din naman daw sila pwedeng basta-basta magtaas on their own. Kailangan pa din dumaan sa tamang proseso at huwag umabuso. Kaya pwede pa rin i-report nga sa LTFRB at LTO yung mga posible na magsamantala sa ganitong mga posibleng pangyayari sa mga pagtaas ng petrolyo. Ako, Arles, isang tanong lang. Balikan ko yung kanina, yung libreng sakay encouraged by PNP Chief Nartates. I know police vehicles were being prepared for that. Pero paano naman yung mga araw-araw ay napakahaba ng biyahe katulad ng mga bus yung mga sinasakyan? Is there a way to help them out in terms of having, let's say, that yung quote-unquote libreng sakay or may mga programa ba for that kind of commute naman? Well, at least Denise, for the buses, no, yung Quezon City, so far kung nasan tayo ngayon, meron silang libreng sakay, no, yung umiikot na subsidized ng government nila. Kaya pwedeng sumakay doon at maraming stops din naman so far, no. And then yung libreng sakay bukas, we're expecting na hindi kasi natin nakuha yung pinaka-specific detail, no, pero parang yung carousel buses and yung mga, siguro yung mga bibigyan ng partnership, no, yung MMDA and then yung LTFRB and then yung iba pang mga transport groups na pwede ngang sumakay doon sa jeep, no? And then yung mga provincial naman, hindi natin sigurado kung kasama rin ba sila doon sa nationwide transport strike kasi so far yung confirm pa lang ay yung mga jeepney drivers natin. Both yung mga traditional and modern jeepneys. So wala pa naman tayong nakukuha na balita na may mga bus din na magtitigil pasada. So normal pa din nating inaasahan yung pagsakay bukas. Pero yung pamasahe nga, yun, medyo tumataas-taas talaga. Last na lang, Arles, sino mga grupo, transport groups bukas, yung sasali doon sa strike? Ang confirm pa lang natin, Lord, ay yung Piston. Tinaasahan natin yung usual na transport strike nila dito sa bahagi ng Commonwealth. Mananatili sila muna and then magkakaroon din probably ng mas maikling programa bago kung saan nga no, paulit-ulit nila na isisigaw yung kanilang posisyon dito dahil kahit yung provisional fare hike na ibinigay nga ng LTFRB ay anila kulang pa rin para sa kanila lalo pa na nasa 30 pesos higit kumulang yung tinaas ng presyo ng kada litro ng iba't ibang mga produktong petrolyo. Sa diesel nga, pag-iikot natin, may nasa 114 pesos na. Ang malala pa, yung ibang mga gasoline stations, parang hindi sila ready na mag 3 digits yung kanilang mga kada litro ng petrolyo. Kaya yung iba, nakita natin kanina, naka-tarpaulin na, yung iba naka-whiteboard marker na, and hindi na nila nagagamit yung parang LED screen nila kung saan nakapaskil yung kanilang mga presyo ng bawat petrolyo. Nalito na, no? Lagyan na lang nilang XXX, Ganun kataas yung presyo, kinulang sila ng numero. Wow! Parang yung sa mga gymnastics dati. Hindi, oh. Alright, kasi wala pa naka-perfect score noon eh.
si Nadia Comaneci ang naiso. Pero maraming salamat sa iyo, ang ating mobile journal, na sigurado ang busy bukas, si Arles de los Santos. Alright, impeachment hearings against Vice President Sara Duterte shall begin next week. That's after the House Justice Committee declared sufficient grounds for the complaints. Joining us live now from the Batasan Pambansa is mobile journalist Amy Atienza. Okay, Amy, what can you tell us and what is happening over there? Good afternoon, Lord Denise. Kanina ngang umaga, nagsagawa naman ang House Justice Committee ng pagdinig para nga ma-determine naman yung sufficiency in grounds nitong dalawang natirang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Para lang din paglilinaw, pag sinabi kasing sufficiency in grounds, hindi na daw pag-uusapan mismo yung complaints, kundi yung response mismo ni VP Sara. At yun na nga narinig na natin yung sentiments ng ilang mga mambabatas ukol dito. At nakapaloob kasi doon sa ad cautelum nga ni VP Sara na dinadali nga yung constitutional process pa rin. Wala daw ultimate facts na nakapaloob doon sa mga alegasyon laban sa kanya. At nasabi din na may double standards kumbaga doon sa ginawang impeachment proceedings din laban sa kanya. Pero so far, ang narinig at ang pinupunto kasi dito ng mga mambabatas ay non-answer daw ito dahil hindi daw specific yung pagsagot ni VP Sara sa bawat allegation na nakapaloob sa kanya. Dahil kung maalala natin, nasa around 98 pages din yung third impeachment complaint. Nasa around 70 pages naman yung sa fourth impeachment complaint. So yun yung hinahanap ng ating mga members ng House Justice Committee. Kaya naging mabilis lang din yung pagdinig kanina at wala na rin naging objections pagdating nga dun sa sufficiency in grounds naman nitong nitong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, pa-explain lang sa amin Amy, yung ad cautelum, ito ay parang just in case, parang panigurado lang o baka sakali meron ganito. So, yung sinasabi kasi ng depensa naman ni Vice President Sara ay bakit may diskriminasyon, bakit yung ang bilis-bilis agad Double natanggapin. standards niya yung sinabi, double standards. So, kung hindi sila sumagot, ano kaya ang nangyari, Amy? At from here, sinasabi nila, mismo yung head ng Justice Committee nagsabi hindi katanggap-tanggap yung sagot, non-answer daw. Ano nang susunod mangyayari dito? Well, so far kasi part pa rin kasi ito nung preliminaries na sinasabi before nga yung official hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So yung sinasabi nila dito na yun nga hindi daw totally naging answer itong response ni VP Sara na wala daw kasing specified na explanation doon sa mga allegations. So kabilang dyan yung sagot ni VP Sara sa kanyang unexplained wealth, doon sa paggastos sa confidential funds. Hindi daw yung nakapaloob at halos similar lang din daw yung naging response kumpara nga doon sa na-file din na impeachment kay VP Sara last year. So yun yung sinasabi nilang reason kung bakit nga hindi mako-consider na sagot ito talaga doon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So technically dahil nga sufficient in form, substance, and in grounds, itong dalawang natirang reklamo laban kay VP Sara, magtutuloy-tuloy pa rin naman daw ang hearings at ang initial schedule nila magsisimula sa March 25. That is after payagan ng Kamara, itong House Justice Committee, na mag-conduct pa ng hearings with regards to the impeachment. At magtutuloy-tuloy din yan from April 14, 22, and April 29. So yan yung mga schedule na inaasahan ng Kamara. And it would take about months daw bago talaga matapos ng committee yung magiging pagdinig talaga hinggil nga dito sa impeachment ni VP Sara. Napakasisipag nila. Alright, may tanong ka ba kay Amy? Wala na, okay na. Pwede nating pasalamatan ng ating mobile journalist na si Amy Atienza. And at this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. The transport strike tomorrow, March 19, will push through in various regions according to Piston. This is a protest on rising fuel prices. The group said the action is not only for drivers and operators but also for the public. Meanwhile, Manibela said it will not join the transport strike for now, though it may take part in other forms of protest. The group added that while talks with the government are ongoing, they are urging the immediate suspension of excise tax. Manibela is also pushing for fuel subsidies.
The Department of Justice has referred a complaint against Senator Joel Villanueva to the Office of the Ombudsman. That's for alleged malversation, falsification of public documents, direct bribery, and graft over an infrastructure project. For its part, the Ombudsman will conduct an independent review to determine if sufficient evidence exists to file charges before the Sandigan Bayan. And government data shows that around 1,200 overseas Filipino workers from the Middle East have returned to the Philippines amid the ongoing crisis. A total of 7,255 OFWs in the Gulf states and the Levant, including Israel, Jordan, and Lebanon, have received assistance such as temporary shelter and transportation. Meanwhile, 50 Filipino seafarers caught in attack incidents off the Strait of Hormuz and near Iraq have been declared safe, but one remains missing as search operations continue. And it is time to take our first break, and as we do so, here are the global headlines from the Associated Press at magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. President Donald Trump said a former U.S. president told him he wishes he had attacked Iran when he was in office. He said, I wish I did it. Trump wouldn't say which ex-president it was. Representatives for the four living former presidents said they have not been in touch with Trump recently. Explosions were heard in Dubai and Qatar on Tuesday as air defenses worked to intercept incoming Iranian attacks. The Israeli military said early Tuesday that it started a wide-scale wave of strikes on Iran's capital, Tehran. Israel also targeted Hezbollah militants in Beirut, Lebanon. Cuba is dealing with an island-wide blackout. Officials say they're investigating what they call a complete disconnection of the country's electrical system. Guilty. A Utah woman who wrote a children's book on coping with grief was convicted of murdering her husband. Jurors concluded that Corey Richens poisoned her husband with fentanyl and fraudulently claimed insurance benefits. This is AP News Minute. The director of the National Counterterrorism Center has resigned, saying that he cannot in good conscience back the Trump administration's war in Iran. Joe Kent says Iran poses no imminent threat and that the U.S. started the war due to pressure from Israel. Secretary of State Marco Rubio is calling for new people in charge of Cuba as the socialist island experiences its third nationwide blackout in months. President Trump called Cuba a very weakened nation, saying Monday he believes he'll have the honor of taking it. Afghanistan says more than 400 people are dead after a Pakistani airstrike hit a hospital in Kabul overnight. Pakistan denied accusations that it targeted the hospital, saying that its strikes were aimed at military facilities. And thousands lined New York City streets despite the cold weather for the city's annual St. Patrick's Day parade. Ako, ubos ang beer ngayon sa New York. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, on to the news. The Department of Agriculture says at this time, or at this point, there's no need to worry about food supply. But the DA said that there's still much to be done for Filipino farmers with or without the Middle East conflict. Para bigyan ng mukhang balita, mobile journalist Fatima Baduria. Okay pa. Yan ang saloobin ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa lagay ng food security sa gitna ng gulo sa Middle East. Naaapektuhan kasi nito ang presyo ng fertilizer. Pero sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply para sa susunod na 6 hanggang 12 buwan. This week is the start of the peak of harvest for rice until May. So that was planted using fertilizer prices in the past. So that will more or less keep us afloat with rice until September of this year. Corn is okay. Sugar, people saying we have over-imported a little. But now that tends to be a good thing. So we have enough supply of sugar. Sa ginanap na Agriculture and Food Security Summit ng Makati Business Club, sinabi rin ni Agriculture Sec Francisco Chu Laurel Jr. na patuloy niyang isinusulong na maamyendahan ang Rice Tarification Law. Sa ilalim nito, inalis ang kota sa imported na bigas at sa halip, papatawan na lamang ito ng taripa.
Napababa man ito ang presyo dahil naging sagana ang supply, pinahirapan nito ang mga magsasakang Pilipino na kumita. Palaging nilalaban ng Pilipino natin, increase rice production, then you let the competition enter. So how can you, then sino magtatayo ng rice? Who will bring up the rice mill? Who will put up the dryers, the mills, and all of that, di ba? They'd rather import, it's simpler. So now we're changing the law, and hopefully by July, we will now have, again, quantitative restriction. Tinatrabaho na rin daw ng DA na isama ang farm gate price sa market price ng mga pangunahing bilihin. Target ng DA na matapos ito sa loob ng 6 na buwan. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Free rides as well as fuel and rice subsidies are among Cebu's answers to rising fuel prices. For the when and the how, let's talk to our igsuon diya sa Cebu, si Dale Israel. Dale, paano na bang sistema dyan? It's my hapon, Lord, and it's my best to kanina si Governor Pamela Baricuato, and that's as of fuel prices continue to rise here in Cebu province. Governor Pamela Baricuato is now looking into providing localized fuel and rice subsidies for drivers affected across the province of Cebu. Well, no exact amount has been announced yet. Governor Baricuato assured that the assistance will be released as soon as possible. She also clarified that this aid will be separate from the national government and as it will come directly from provincial government funds. One key consideration is the inclusion of habal-habal drivers or the motorcycle for hire drivers who are also heavily affected by the continuous increase in fuel prices. As of now, assistance from the national government has yet to arrive in Cebu. Meanwhile, current fuel prices remain high, with diesel now around 105 pesos per liter, while gasoline is at about 94 pesos per liter in most gasoline stations across the province. The governor also announced that a 20 million peso fund from the Department of Transportation will be used to provide rides for libreng sakay for commuters. This program will cover routes from Cebu City to northern Cebu, as well as from Cebu City to southern towns here in the province. According to the governor, the free rides will be available at specific schedules and as expected to be implemented soon to help ease the burden of increasing transport fares. The Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 7 has also announced the updated fare matrix for buses is already available and ready for implementation. However, they are still awaiting the release of the fare matrix for both modern and traditional public utility cities. We will continue to monitor these developments and provide updates later. Back to you, Lord, and thanks. All right, maraming salamat sa report mo. Our man in Cebu, daghang salamat, Dale Israel. Right now, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the Philippine National Oil Company, or PNOC, began procuring 2 million barrels of oil from the global market to increase the country's fuel reserves. This is part of the government's emergency measures, apart from sourcing oil from Russia. Lawmakers are pushing for a review or repeal of the 1998 oil deregulation law, saying that it failed to create a competitive market. On Business World, the Senate approved the bill granting President Bongbong Marcos emergency powers to deal with the fuel taxes if Dubai crude reaches $80 per barrel. The measure requires monthly reports to Congress on the factual basis, revenue impact, and economic effects of the tax suspension or reduction. Oil companies must also submit monthly cost data to the government. The emergency powers will expire on December 28, 2028. Now, for more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. All right, this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for one more break, and we will be right back. Philippine Health Technology goes global. Metro Pacific Health and Wellness app MWell won the Global Mobile Award in Barcelona and awarded the Best Mobile Innovation supporting emergency and humanitarian situations. This marks the first Philippine health technology application to win under the Tech for Good category. This is like the Oscars of innovations, digital innovations. Parang it brings us to the global stage talaga. For us, MWell kasi is a complete ecosystem already as it is. So we have
wellness, preventive care, curative also, that allows the doctors and patients to meet digitally. MWell as an app also provides e-prescriptions and medical record with the help of MWell Watch and Ring connected to the application. CEO of MWell said to ensure healthcare is within the reach of Filipinos, even those living in far-flung areas. The World Health Organization requires one doctor for every 1,000 population. As it is right now, we have one doctor for every 33,000 population in the urban areas. It's even worse in the regional or the provincial areas. So we have one doctor for every 50,000 population. This allows the doctors to be able to service their patients in a borderless way. To close the gap, MWell provides on-the-go clinic in a bag where those in remote province or isolated island can still access healthcare amid connectivity concerns. Doctors right now are congregated in the urban areas like Manila, so the big cities, right? So how do we bring health there? So what we've done here is M1 on the go bag, clinic on the go bag. So you have here your tablet or your smartphone, right? You have a solar panel. Kasi di ba in the far-flung areas, mountain provinces, wala masyadong kuryente. So you even have a power pack, no? A battery pack, so that a health worker can cross rivers. MWell emphasized to bring inclusivity with their technology as they echo the limitations of the country's system. For them, healthcare is a basic right that Filipinos should have. Sinasabi namin lahat sa MWell na ang kalusugan, ang pangkabuhayan talaga natin with the requirements of health, for example, where the benefits inure only to the users when they go to the clinic face-to-face. With the limited number of doctors that we have available, that's very limiting. So we want that issue to be addressed by platform which is being offered by us at MWell. And together with Consulta MD, MWell currently serves 7.3 million users, where 37% come from vulnerable sectors. Kapatid Ray Vicente, we are One News. Hello, you're still watching Afternoon Delight and we thank you very much for staying with us. And our delight of the week, kakanin pa rin po ang ating theme. And so for today, we have Maha Blanca. White magic. Oo. Paano Ang ba Maha to? Blanca ay may corn dapat, ano? Oo. Pero bakit Hindi ko alam kung... ano magkaib? Ito, yung isa may mold, I mean, yung form siguro ng vessel, ano? Pero yung isa wala. Anong kaibahan nila? Nakabaliktad lang. Sige nga. Nakabaliktad lang. Oo. Sarap ang Maha Blanca. I'm not sure lang how you say or how you judge Maha Blanca. Basta pag masarap, Let me try. yun yung masarap na Maha Blanca. Wala ba yun sa consistency or sa ano? Ayaw mo nang masyadong parang liquidy. Masyadong watery kasi... Parang natutunaw sa bibig ko. Pero yung may sapat lang na resistance yung May laban. solidity niya. Sige, intriga tuloy ako. Sige nga. Pero masarap. I like it. Sige, smile ka nga. Tingnan mo kung may mga corn sa gitna ng ano. Sana naman huwag ganon. Sarap na yung kakanal. Dito tayo. Alright. Okay, sige, daan. Ano, masarap? Ito. Ito yung masarap na Maha Blanca. I like it. Siguro kung may konting refrigeration, konting-konti lang, baka nag-work siya. Pero masarap naman. To me, konti pang corn. Para lang yung texture. Gets. Diba? Pero normally, iba may nilalagay sila sa taas, may binubudbud sila. Kung ano yung hindi natin alam. Pero here's some stories on social media. Alright, una-una on the Philippine Star, Pag-asa says the amihan season is ending tomorrow or the latest rather, is on Monday. Monday nyo na, grabe naman yung amihan eh. Pero Bakit actually, bukas? pinagbigyan lang tayo ng amihan. Oo nga. Bibihira yung amihan na naglalas hanggang sa Baguio raw, 12 degrees kahapon. Meron nga ako report nung nakita nung isang araw, 17 degrees daw ang Metro Manila. Although nakasalubong ko si Alvin Pura, nung Monday. Tapos tinatanong ko nga siya, sabi ko, Alvin, hanggang kailan ba itong lamig na to? Sabi niya, naku ma'am, swerte na tayo sa mga 3 days. Diba? Swerte na tayo umabot ng Marso. Actually, so let's just take it. Oo, dahil dapat mga panahon na to, summer na. Sana pag nawala yung amihan, ay bumaba na rin yung presyo ng gasolina, di ba? Alright. At dahil may sineselebrate at minamarkahan tayo halos araw-araw today,
is Awkward Moments Day. Awkward man sabihin pero hindi natin alam kung ano yung origin nito. Kahit ini-research ko na eh. Oh. Ano ang pinaka-awkward moment para? Alam mo, ako ang discovery ko, every time sumasakay ako ng elevator, the elevator really should have music. Bakit? Tabi-tabi kayo doon, ang sisikip nyo, tapos 'di ba parang walang nagsasalita. Ang awkward, di mo alam kung pwede ka bang Bakit naman kasi iniisip mo palagi na kailangan lagi may dead air? Paminsan-minsan dapat tanggapin natin ang dead air sa buhay natin. Oo. Di ba? Tama ka dyan. Pero ito, instead of dead air, pag-usapan natin to, we do have some breaking news. Sinuspindi na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang fare hike sa pampublikong transportasyon. Ayon sa Pangulo, iniutos niya sa DOTR na i-defer muna ang fare hike sa gitna ng krisis sa Middle East. Pagtitiyak naman nito sa transport workers na mamadaliin at dadagdagan ang suporta sa mga ito. Alright, so walang taas pasahe muna. Yan ang ng Pangulo, no? Pero ang tanong yung mga jeepney drivers, bus drivers, at mga operators will be properly compensated. Abangan po ninyo mamaya ang mga developments po. Alright. Batiin natin mga nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube and TikTok. Pero bago yan, tuloy mo nga yung sinasabi mo sa elevator kanina. Sa elevator, kasi 'di ba minsan sa office o kaya kung nakatira kayo sa building, usually tabi-tabi kayo, siksikan, tapos wala nagsasalita. Tapos parang ang awkward pag makipagkwentuhan ka sa kasama mo. Hindi, pero okay lang yun kung talagang absolute stranger siya sa'yo. Yung kasabi mo sa elevator. Okay. Diba? Yes, pero kung yung medyo parang hindi, medyo kakilala mo lang, tapos chichikahin ko ba to o hindi? Paano pag hindi niya ako naalala? Yun ang awkward. Doon mo kailangan ng music. Anong klaseng music? The Ano ba elevator dapat? music. ano dapat? Ako Anong naman recommendation mo? Ako sa akin awkward talaga yung, uy, congratulations, kailan mga anak? Tapos hindi. Ang hirap kasi mag-assume ng gano'n. So wag na lang, ano? Wag na lang. Pero gusto mo kasi, paano mo malalaman? Sabihin mo na lang, you look good, you look well. Tapos bayaan mo na sila mag-open up kung gusto nilang i-share yon sa'yo. Tama. May isa pa, yung may tinabla ka na kaibigan, di ba? Hindi ako pwede mamaya eh. Ay, tas may nakita lakad ka, kayo? tas nakita kayo doon. Nako. Tapos sa lugar pa na walang dapat makakita sa'yo. Alam mo, nangyari sa akin yan. Pero hindi kaibigan. I got sick and then sabi ko baka pwedeng i-reschedule na lang yung something, certain whatever na kailangan kong gawin. Tapos nakita ko sa mall. Pero I was in the mall kasi I was buying medicine. Sino may kasalanan dito? Pareho kayo. Bakit? Nakita mo siya sa mall? Oo, nakita ko siya sa mall. Pero I was buying medicine. Sabi ko, buti na lang, dala-dala ko yung paper bag ko na nakita yung branding ng gamot. Baka akalain nag-cancel lang ako. Actually, wala kang dapat ipaliwanag sa kanila. Ikaw si Denise Tan eh. Walang ganun, syempre. Tablahin mo kung gusto mo. No, we have to respect each other's schedule. But anyway, ito na nga, pag-usapan na lang natin. We move on now to another story where biking is becoming the go-to mode of transport amid rising fuel prices and fares. Pinag-uusapan natin yan kahapon. Yes, it is practical, but what about the sweat, the heat, and everything else after the ride? Our kapatid Paul Samarita takes us to a new facility that is helping bikers show up clean and ready for the day. Even before this oil crisis, I have been biking to and from work every day. For thousands of bikers around the country, this mode of transportation is not only economical and practical, it is healthier and ecological. And so, whenever there are initiatives that support biking, we're all in. Just this Tuesday, March 17th, bicycle racks are full to the brim at the MMDA Motorcycle Academy in Pasig City. Cyclists and bike commuting advocates witnessed the inauguration of shower rooms in this side of the metro. This is the brainchild of MMDA General Manager Nicolas Torre III, who himself advocates cycling to work. MMDA Chairman Don Artes was present as well during the project rollout. The facility is composed of 8 shower cubicles. All genders can come in and freshen up for free. Inside each shower room, there's a rack for your clothes, soap, shampoo, and the best part, there's hot water for those who are bothered by the cold.
The shower rooms are part of last mile or end of trip facilities where cyclists can regroup after biking to and from work. The MMDA plans to expand these shower facilities to other key bases in the metro. Torre also hopes many private offices will put shower and changing facilities so more bike commuters will be encouraged. Para maingganyo natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kasamahan, na piliin ang magbisikleta dito sa atin sa Metro Manila, ang aming pakiramdam, ang aming paniniwala, kailangan ding piliin muna ng Metro Manila yung cyclist. The city must choose the cyclist and support the cyclist. So ang goal natin dito ay simple lamang, to protect the welfare of cyclists. Ang pagbubuo ng isang resilient Metro Manila ay nangangailangang higit pa sa enforcement. Kailangan ito ay human-centric infrastructure. Lynette, who has been biking to work for 12 years already, says these shower facilities are a big help. Malaking bagay siya sa mga nagbabike to work, especially sa mga babae. Siyempre, gusto natin na pumunta sa work ng fresh pa rin. Imagine kung imbis na magkotse sila, since nag-iisa lang naman sila, diba? Pwede naman nila i-bike, so why not? But the MMDA has just begun. It is coordinating with the Transportation and Public Works departments to fix existing bike lanes in the metro, with many of them either neglected or not respected at all. The MMDA has monitored at least 1,700 bike commuters braving EDSA on a daily basis. The agency hopes this will increase. Many cities worldwide have since adopted measures to prioritize cycling as a mode of transport. It is a way, too, to decongest spaces and put priority on people over cars. So why not Metro Manila? Kapatid, Paul Samarita, we are One News. And the battle continues on Sing Galing, Celebrity Edition as the Fantastic Six face off for the ultimate videoke title. With that, we have Asia's Diamond Soul Siren Jukebox. We have Nina here on the show. Welcome to Afternoon Delight, Nina. Good afternoon. Thank you for having me. Gusto ko ulitin yun. Para marinig yung thrill sa Kasama pala yun. Having me. Parang picture from 2005 Oo lamang. nga, Ay, wow. hindi tumatanda si Miss Nina. Thank you. So unahin muna natin yung Celebrity Edition. Yes. Okay, mabibigat yung mga kasabay mo rito. Sila Mito Yunting, Ella May Saison, Jessa Saragosa. ang mag-asawang Dingdong at Jessa. Yes. Normally kasi, itong singling parang contest talaga siya pero from fun ang factor talaga. Yes, it is. Ito may kantahan pero May katawanan pa. may kantawanan Yes. pa. Okay, gaano ka iba tong challenge na to? At ano yung kanta? Automatic na pag may video kinakanta mo lagi. Naku, ang dami kong gustong actually kantahin sa mga video sa mga karaoke. Ano yung go-to mo? All by myself. Wow! Kasi, Baba naman. kasi parang lahat yun talaga yung kinakanta, di ba? When I was... Hindi Gusto na i-try. kantahin, pero Gusto hindi i-try. kaya. Gusto Okay. i-try. Nagsistart siya sa mababa. Oo. Tapos oo. Yes, correct. So parang meron siyang elevation. Umamin ka. Kinanta mo na ba yung sarili mong kanta sa videoke? Hindi. At ilan ang grade? Ilan ang score mo? Hindi. Kasi nga, pag nagbe-video ako, gusto ko yung songs na hindi ko nakakanta sa mga shows bagay. ko. Si Cookie Chua kasi bahala na na Color sila It yung mga main. Kinanta niya yung sarili niyang kanta, ang score niya parang 65 lang. Totoo. Oo. Di ba? Isa pa yun, nakakahiya. Di ba? Diba? Hindi, sa bahay. Pwede naman yun. Sa bahay. Pero pag may mga scoring, kasi paano nakakahiya? Wait lang. Okay, Miss Nina, na-curious lang ako. Sabi mo, gusto mo kinakanta yung mga hindi mo kinakanta sa mga gigs mo, Yes. sa events mo. Yes. As in, iba-ibang genre ba yan? Oo. As in, hip-hop, ganon? Kung pwede. Sayang naman. Sayang kung i-hip hop lang si Nina. Para lang diversity. Totoo ba na kaya Soul Siren ang tawag sa'yo, November 1 ka pinanganak? Hindi yun ang reason, pero pwede. Pero pwede. Pwede rin. As in, kinukonek ko rin siya minsan. Miss Nina, mula nung marami na nangyari sa industriya ngayon, iba na rin ang pagkanta, ang usong pagkanta ngayon. Yes. Yung style natin na yung soprano na
nagwe-whistle na halos yung octave, ay parang nauso ngayon yung parang nahihiya silang marinig yung boses. Ay, oo nga, Parang yung halos bumubulong wala lang. nang marinig. Ano? Yung parang natatakot silang magising yung bata sa kabilang bahay. Oh. Sa tingin mo, paano mo ina-navigate yung ganong, o ito ba ay parang fad lang na mawawala din ulit? Yun ang hindi ko alam. Pero kasi minsan parang tama ka na fad lang yon na during this moment or this time na ito ang uso, maraming kahit hindi naman ganun talaga yung talking voice mo, pag kumanta ka, pinipilit mong ganun kasi gusto mong makikin, kumbaga. Pero sana hindi rin siya maging fad na magtuloy-tuloy siya, pero kahit pa paano, nag-iiba-iba rin talaga ang music, ang genre. So, for now, siguro yun ang uso, panghele, ganyan, pero... Panghele? Ganun panghel. Panghele. Pero na-imagine mo ba, wala naman siya. Mga ganun. Bulong-bulong. Ayun. Pero, okay, balik tayo dito sa, sa Panghele, kung saan tayo napupunta. Doon sa Celebrity Edition. Ano ba, what do you think we can really expect, the viewers can expect from the Grand Finals? Tsaka sino doon sa Fantastic Six? Yung talagang... Well, you'll actually be surprised kasi ito yung yung Celebrity Edition natin, ito yung mga artists o yung mga actors, actresses na akala na batikan sa kanilang field. Pero this time, maririnig mo sila na, ay, ang ganda pala ng boses. Hindi yung may boses lang. Ang galing pala kumanta. Yung ganon. So, magugulat ka. Like sila Nikki Valdez, sila CJ Navato, sino ba? And lahat nung sumali dun sa Fantastic Six, ang galing nila kumanta. Hindi yung parang, ay, may boses lang. Gawin mo Performance kaya, level talaga. pagsalang mo sa susunod, yung parang nanghihele na style. Whisper lang. Whisper. Okay, mangyayari huwag na ito. lang kumanta. Ang singgaling Sundays 8 p.m. Saturdays 8 p.m. at Sundays 6:45. Yes, 6:45. Okay, babalik tayo. Okay, hanggang ngayon ba, para sa'yo yung live performance na ginagawang album, mas komportable ka pa rin doon compared to yung sa studio recorded? Well, actually, ako mas gusto ko. And yung Nina Live kasi na album, feeling ko kaya siya tinanggap kasi yun talaga ako. I love singing live. Gusto ko talaga, kumbaga nakita talaga nila yung totoong ako. Mas Ang gusto hirap ko, doon, ha? mas Parang gusto- napaka-naked mo ganun eh. Yes, gusto ko yung rawness nung sound, yung palakpakan ng mga tao. Yun yung pinakagusto ko. Sa studio, medyo nakaka-stiff kasi, na parang ito, naka-box ka lang. Pero ito, pag live talaga, kahit anong motion pwede mong gawin. And yung emotions also. You enjoy the fact na hindi siya pwedeng ulitin. So parang, Yes. pati yung interaction. Yes, yes. Yung rawness ng voice, yung rawness ng notes, ng lahat. Yun. Pwede naman i-dub, tsaka i-auto-tune yung iba minsan, di ba? Siyempre, ayoko na. Sabi nila. Sabi lang rin. Oo. Pag kinanta mo na ng live, hindi na. So yung uso ngayon na parang whisper, mauuso rin ulit yung acoustic at yung matataas na biritan. Oo eh. Umiikot lang naman talaga siya. Well, yung biritan, nandyan pa rin naman siya. Acoustic, nandyan pa rin naman siya. Kasi may mga songs na ina-acoustic pa rin every now and then. Oo, lalo na pagtipid sa banda. Oo. Acoustic. So, kahon-kahon lang. Paano nagbago boses? Bumaba ba yung registro ng boses mo through the years? Yung pagiging mami mo ay may effect ba sa boses mo? Fortunately, wala. Pero natakot ako when I was pregnant, natakot ako kasi ang daming mga whisper pa rin, di ba? Ang daming mga haka-haka na pag nanganak ka daw or nagbuntis ka, magbababa yung boses mo, mag-iiba. Pero for me, hindi naman nagbago. Feeling ko kasi minsan pag buntis ka, di ba, yung acid and all heartburn, ganyan. Kaya naapektuhan yung boses. Pero ako naman sobrang kong inalagaan talaga. Tataas pa daw yan pag medyo lumaki-laki na yung bata. Bumalik ka dito, Bayet! Oo. Parang mapapractice. Luis, bumalik ka dito! Ang warm-up mo na noon, Miss Nina, Hi! Hi! Paano ulit? Pwede rin pala. May boses din ako, Miss Nina. Hindi lang maganda. Ang tawa lang yung boses. Ay, nako. Okay. Saan ka pwedeng panoorin, Miss Nina, ng mga fan? Actually, sa mga, Noctus Bar, 12 Monkeys. 12 Monkeys dito? Yes, malapit. Kala ko mga maiingay na banda lang sumasalang doon. Hindi, Pala. hindi. May Maingay ka rin siguro. pag Maingay. nandun. Malakas din ang boses ko. Pag nandoon ako. Pag live talaga, yan. Medyo may mahina, may malakas. Pero masaya. Masaya talaga. Alright.
Okay, Miss Nina, baka gusto mong Kailangan mo imbitahan raw basahin lahat ito, ng Miss Nina. viewers? Na parang whisper lang dapat. Hindi. Dito po. Ay, Mga kaawit bahay, tuloy-tuloy ang ultimate pasingkatan sa Singaling Celebrity Edition. Tunghayan ang grand pasinglaban ng ating Fantastic Six para sa kanilang mga beneficiaries. Wow. Mas matindi ang kantahan, mas masaya ang kulitan, at mas marami pa kayong aabangan sa Singaling stage. Kaya sama-sama nating alamin kung sino ang magiging ultimate bidaoke celebrity. Singlebrity at that. Tumutok na ngayong Sabado, 8 p.m. at 6:45 p.m. naman ng Linggo sa TV5, Sari-Sari at Buko Channel. Alright. may alon pa rin yung May alon. Oo, Ganun nga. dapat. Ganun kagaling si Miss Nina. Kasi kung mga Gen Z yan, mga singgaling, kasi jukebox. Serious. Oy, parang ano rin sabi niya? Lalapit mo tuloy yung tenga. Style nila yun. Whisper. Alright, palakpakan na. Miss Thank Nina. you Thank you, so Miss Nina. much. Pwede ka ba mag-share ng, hindi kita papakantahin. Nag-share ng, yung tips mo for keeping your voice intact at beauty na rin. Tips sa voice? Siguro, I think, just be stress-free. Kasama na yan sa kabuuan mo. Be stress-free and Patay. In today's economy. tulog. Yan. Stress, Patay tayo. patay din. Tulog. Yan importante kasi bilang singer. At bilang, di ba, paano mag-glow ang skin mo, mas maraming tulog, mas okay. Patay tayo. Wala doon. Mag-gitara Hindi na ka lang tayo. nakakuha. Ekis lahat. Ekis lahat. Oo. But again, we'd like to thank you. Thank you you for so joining us this much. afternoon. That was Asia's Diamond Soul Siren Jukebox, Nina. Magpapapicture ka mamaya kay Nina, no? Nampapavideo Video. ako Video pala. sa aking favorite na katrabaho. Alam mo, si Nina na lang pabasahin natin. Ah, kaya sige. ending natin. Totoo ba? Dito ka na rin lang naman, Miss Nina, sa garina natin. Saan ba? Saan ako titingin? Dito na po, ayan. And that'll do it for us this midweek, March 18. Thanks for watching Afternoon Delight. You're Support. Denise Tan. And Lord de Vera po. join us again tomorrow at 2 p.m. Siya po si Lord Vera. Yes. Kapatid, we are one news, all sides, all the time. Have a delightful afternoon. Pwede. Diba?